ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 25 billion pesos na adto matud pa kang Pangulong Bongbong Marcos sumala ni Zaldico. Samtang palasyo, gipanghimakak ang pasangil niko. Vice President Sara Duterte nasabtan matud ba ang kasuko karon sa katawhan sa isyu sa korupsyon sa gobyerno. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. giawhag ang mga sundalo nga motutok sa trabaho ug dili sa politika. Exhibit aron ipakita ang legasiya sa mga nahimong vice-presidente ug kasamtangang vice-presidente sa nasud giablihan sa Davao City. Og General Santos City LGU nagsugod na pagpamutang og Christmas decoration sa syudad. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Si Pangulong Bongbong Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez lang matud pa ang nagbahin sa bilyon-bilyon nga kwarta din 25 billion pesos ang naadto kang PBBM gikan sa 100 billion pesos nga insertions sa 2025 national budget. Kana sumala sa ikaduhang hugna sa tell-all video ni kanhi House Appropriations Chair Zaldico. Gipagula sab niko ang hulagway sa mga maleta nga gingong gisudlan sa gideliver nga kwarta sa mga high-end subdivision ug sa mismong Malacañang. Ani report ni Argil Relator. Sa unang parte, sa gipagulang video ni kanhi House Appropriations Committee Chair ug resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, gitumbok niya nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsugo sa 100 billion pesos nga insertions sa 2025 national budget. Sa ikaduhang parte sa video, sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. dugang niko, wala siya ibahin sa maong 100 billion pesos insertions. Naabot matud pa ang pag-deliver sa binilyon nga kwarta sa mismong Malacañang. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacañang. Mi pagula og mga hulagway siko sa daghang maleta nga giingong mo'y gisudlan og kwarta, agig pamatuod sa pag-deliver og kwarta. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacañang nung siya ay nasa Senado. 25 billion pesos matud pa ang naadto kang PBBM. Sanglit 25% ang SOP gikan sa DPWH. Hagit niko kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nanawagan sab siya sa Senado nga imbestigahan ang maong bilyon-bilyong insertions. Ang Office of the Ombudsman giauhag siko nga muuli sa Pilipinas. Isumite ang iyang salaysay ug ipaberipika ang iyang pahayag. Mitubag pinaagi sa iyang pahayag si Romualdez. Limpyo matud pa ang iyang konsensya. Dili na siya muhatag og komento sa pahayag ug mga aligasyon batok kaniya niko. Sanglit, wala kinigi panumpaan nga mga salaysay. Pagpaklaro ni Budget Secretary Pangandaman, walay papel ang opisina sa presidente sa BICAM. Sanglit anaalang kini sa gahom sa lehislatura. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any
insinuations about it. Dihang gipangayuan og komento si PBBM sa mga aligasyon ni Ko ato sa iyang pagbisita sa Negros Occidental aron bisitahon ang mga nabagyuhan. Mr. President, just sir, comment po on Zaldicos accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nasabdan daw ni Vice President Sara Duterte ang sentimiento karon sa katawhan sa isyu sa korupsyon sa nasod. Matud ni Vice President Sara Duterte sa video statement niini nga gipagawa sa Office of the Vice President, gibutiag sa Vice Presidente nga nasabtan niya ang kasuko sa katawhan sa isyu sa korupsyon sa flood control. Tungod mao kini ang sentimiento nga iyang nadawat gikan sa mga overseas Filipinos sa iyang paglibot may tungod sa transparency, accountability, peace ug security. Saksi sab ang Vice Presidente sa gingong manipulasyon sa House of Representatives sa budget sa Department of Education. Tungod inay nga sundon ang listahan nga gisumite sa DepEd aron masolusyonan ang kakulangon sa classrooms, daw gihimong pork barrel ang pondo nga alang unta sa kaugmaon sa kabataan nga gibahin-bahin sa mga kongresista nga duol sa administrasyon. Gipili sab ni VP Sara nga dili malakip sa maong kontrobersiya, hinungdan nga nag-resign kini isip sekretary sa DepEd. Nakighiusa sa VP Sara sa milyon-milyong Pilipino nga dismayado sa kasamtangang administrasyon sa isyu sa korupsyon. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and result. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipino na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. The President now faces... Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka person with disability nga parking boy sa dalang Vélez Street sa Cagayan de Oro City gipusil sa iyang nakalalis nga rider. Biktima samdan apan ang sospek na dakpan sa kapulisan. Ani ang dugang detalye. Nabulabog ang dalang Vélez Street sa Cagayan de Oro City pasado alas 6 sa gabi ni adlong Sabado. Dihang usa ka buto sa pusil ang nadungog sa lugar. Gipusil na diay ang usa ka person with disability nga parking boy sa usa ka lalaking rider nga nakalalis niini. Sa investigasyon sa kapulisan nga hapon pa lang adunay nakalalis ang biktima nga motorista. Diyan gibadlong niya kini tungod sa giog busina sa iyang motor. Gibadlong pa sila sa pulis nga naka-assign doon lang sa lugar. Na sabahan ng mga tao sa palibot kay sigig serbato atong suspect. So mo itong gibadlong sa atong biktima and then muna to kay murag allegedly murag nakainom to atong suspect. So nagtirubagay. Daling gidala sa ospital ang biktima kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang hawak. Hinuon luwas na ang biktima kung nagpadayon nga nagpaayo sa ospital. Samtang dali nga nakasibat ang suspect paglabay sa pipila ka oras. Nadakpan sa kapulisan ang suspect kinsa nagtago pa kini sa ilang balay sa barangay 17 sa Cagayan de Oro City. Sa atong pagsikop sa atong suspect no, duha ka klase na revolver atong nakuha siya. Caliber 38 and caliber 22. Posibleng mag-atubang ang suspect og patong-patong nga kaso. Lakip na dinhi ang illegal possession of firearms kinsa wala pa mohatag og pahayag. It's either homicide or murder, then depende sa elements kung musulod sa attempted or frustrated. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Hugot bakos na sab alang sa mga motorista tungod kapin piso nga usbaw sa presyo sa diesel o gasolina ang ipatuman ugma Nobyembre 18. Sa managlahing anunsyo sa Sea Oil Philippines Corporation ug Shell Philippines Corporation,
Anaa sa piso og 20 centavos ang isa ka sa presyo sa matag litro sa gasolina o diesel. Walay mamahimong paglihok sa presyo sa kerosene tungod sa price freeze base sa deklarasyon sa State of National Calamity. Ang price adjustment sa diesel ug gasolina lauman ugma Nobyembre 18. Matag alas 6 sa buntag ginapahamtang sa mga kumpanya sa lana. Matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE OIMB nga kini epekto sige patumang sanction sa US sa Russia ug posibleng resolusyon sa US government shutdown. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Formal na nga giablihan ang exhibit sa Davao City aron ipakita ang mga maayong natampo sa mga vice-presidente sa Pilipinas. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, tulo ka Mindanawan ang nahimong Vice President sa atong nasod. Usa na diha ang kasabtangang vice nga taga Davao City. Taliwala matud pasahagit usa na diha ang kakulang sa pondo sumala sa OVP nagpadayon ang ilahang serbisyo sa katawhan. Mao kini ang mga kanhi Vice Presidente sa Pilipinas. Sergio Osmeña Sr., Elpidio Quirino, Fernando Lopez, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Emmanuel Pelaez, Salvador Laurel, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Chofisto Gingona, Manuel Noli de Castro, Jejo Marbinay, Leni Robredo, ug ang atuang kasamtangang vice si Vice President Sara Duterte. Tulo ka Mindanawan ang nahimong vice-presidente. Mo si Pelaez, taga Misamis Oriental. Si Gingona, nga nagdako sa probinsya sa Agusan ug Misamis Oriental. Ug ang kasamtangang vice nga taga Davao City. Adlong Lunes, November 17, formal nga giablihan ang exhibit sa usa ka dakong mall sa Ecoland sa Davao City aron ipakita ang legasiya sa mga vice-presidente sa Pilipinas sa pagpanguna sa Office of the Vice President. Kitambungan sab kini ni Acting Vice Mayor Rigo Duterte o Consul Generals sa Japan, China ug Malaysia. The title of our exhibit says it's extraordinary because our vice presidents were ordinary people. But upon being elected as vice presidents, they did something extra. Ito, ginawa namin para ma-recognize ano ba yung mga nagawa talaga nila. Kasi parati na lang presidente. Taliwala sa pagsulay, labi na sa kakulang sa pondo na nikamot matud pa ang OVP nga mo serbisyo sa katawhan. We work on the achievements of our former vice presidents. I mean, even sila before, they also had their own challenges, diba? They went through the war, they went through other mga crises. So who are we now to not be able to overcome whatever it is that we're facing also? What we do know is that we need to serve the people. So we do it with whatever resources that we have right now. Wala makatambong si VP Sara. Apan nagpadala kini sa iyang mensahe, pinaagi ni Oscar Kasaysay ang OIC sa Davao Culture and Arts Office. This exhibit is a reminder that the office of the Vice President is not merely an auxiliary position. It is a pillar of democracy. It guarantees the seamless continuity of our government, providing stability during our nation's most challenging moments. Sara, ang maong exhibit kabahin sa pagsaulog sa 90th anniversary sa Office of the Vice President. Bulungtad kini hangtod November 27. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka 54 anyos nga lalaking empleyado sa Hinguog City Health Office napalgang patay sulod sa iyang sakyanan sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang biktima puno og samad dinunggaban sa iyang dughan. Ano yan dugang detalye? Nagkadugo ug wala nay kinabuhi pa nga napalgan sulod sa iyang sakyanan. Kining usa ka 54 anyos nga lalaking empleyado sa Hinguog City Health Office Sabado sa hapon
sa barangay Sulana, Hasaan sa Misamis Oriental. Ang maong biktima nakahiagom og samad dinunggaban sa iyang lawas. Sumala sa PNP nga Biyernes sa gabi ay ulahing nakita ang biktima nga nagpalit og ilimnon sa Hinguog City. Adunay mga samad dinunggaban, ilabi na sa bahin sa iyahang chest nga portion ug sa iyahang liog. Based on the CCTV nga gikan kini siya sa Hinguog miagi Claveria, from Claveria paingon sa Hasaan. So kani nga rota ang iyahang giagian sa maong sakyanan. Makita pa sa sulod sa maong sakyanan ang botilya sa ilimnong makahubog nga gipalit sa biktima sa usa ka tindahan sa Hinguog City. Apan nawala ang mga importanteng gamit niini sama sa cellphone, kwarta ug bag. Hinungdan nga gilantaw karon ang robbery isip motibo sa krimen. Gituuhan sab sa PNP nga patay na ang biktima dihang giparada ug giabandona sa suspect ang sakyanan sa maong lugar. Karon padayon atong investigasyon, coordination with the families of the victim, no, sa posibilidad nga based on the evidence kung unsay itudlo no nga mga suspitsado sa maong insidente. Sa karon nagpadayon ang backtracking sa mga CCTV camera sa kapulisan aron makita kung kinsay mga kaubanan sa biktima dihang nahitabo ang krimen. Nanawagan sab ang PNP sa adunay kasayuran sa krimen nga makig-alayon sa ilang opisina alang sa hinanaling kasulbaran sa krimen. Wala pa'y pahayag ang pamilya sa biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, walay pagdaot sa panahon nga gibantayan apan posible gihapon ang pagulan sa pipila ka lugar sa nasod nga epekto sa nagkadayang weather systems. Usa sa nakaapekto sa panahon sa nasod ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga magpaulan sa Mindanao ug Palawan. Samtang Northeast Monsoon o Amihan ang nakaapekto karon sa Northern Luzon. Samtang easterlies ang nakaapekto sa ubang parte sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang kusog nga ulan sa pipila ka lugar sa Soxarjan ug Barm. Mao nga mag-igmat sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Mga kapuso, nagpadayon ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang upat ka makadaog og tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, piling drugstores and supermarkets nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o bumibisita sa official Facebook page at GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Stand out ang Sparkle Artist sa Sparkle 30, the 30th anniversary celebration concert ni adtong Sabado. Nag-ala Taylor Swift sa iyang production number si Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Nagpakilig sab si Asia's multimedia star Alden Richards sa iyang song number. All-out sab ang performance ni Reyna Michelle D. Nagpabilig sab si Asia's Limitless star ug The Voice Kids coach Julian San Jose sa iyang performance. Mihataw sab si Miguel Tan Felix sa iyang dance production number. Powerful sab ang song and dance performance ni star of the new gen, Jillian Ward. Good vibes sab ang hatod nila comedy concert queen Ai de las Alas, Bubay ug uban pang Sparkle comedians. Wala sab nagpaulahi ang Kapuso housemates. Hasa na ang Maka ug Sangre Stars sa ilang production numbers. Natagbaw sab ang fans nga naghulat og pipila ka oras sa venue. Present sab sa event sila GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez ug Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo nga dunay pa-mini birthday celebrations. Gilusad sab sa Sparkle ang usa ka oras nga campaign inspired sa mipanaw nga Sparkle artist nga si Eman Atienza.
Giauhag ni FP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga kasundaluhan sa Eastern Mindanao Command nga mututok sa trabaho ug ipadaplin ang nadungog nga kasamok sa politika. Kini atol sa iyang pagtambong sa change of command ceremony sa East Mincom. Samtang gawa sa pagtuman sa ilang nasudnong mandato. Gisiguro sab sa bagong commander sa East Mincom nga magpabilin silang non-partisan. Ano yung report ni Argil Relator? Tuloy-tuloy lang po yung ating trabaho, marami tayong trabaho at bagkus marami tayong naririnig na mga kaguluhan sa ating politika. Huwag po tayong mag-focus doon. Instead, let us focus on our jobs. Marami pa tayong kailangan gawin. Kini ang mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kasundaluhan sa Eastern Mindanao Command, luyo sa mga kasamo karon sa politika. Kahinumduman nga ang pinakaulahing isyu nga migula mao ang pagbulgar ni kanhi House Appropriations Committee Chair o resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico nga si Pangulong Bongbong Marcos ang utok sa 100 billion pesos nga insertion sa national budget. Guest of honor sa gipahigayon nga change of command ceremony sa Eastern Mindanao Command sa Davao City adlong Sabado si Browner. Si Major General Adonis Ariel Oriona ang bagong commander sa East Mincom. Hulit ang Lieutenant General Luis Rex Bergante nga nagretiro na sa serbisyo. I am very familiar with the mission of the Eastern Mindanao Command. It has been responsible for conducting joint operations against all threats to national security in southeastern Mindanao, central and northern Mindanao. Gi-congratulate ni Browner ang neutralization sa 858 communist terrorist group personalities, pagdismantle sa duha ka guerrilla fronts, 7 ka vertical NPA units ug 5 ka sub-regional committees ug uban pang accomplishments ubos sa pagdumala ni Bergante. Lakip sa gipasalig sa bagong commander nga si Oryo ang pag-secure sa archipelagic frontier, pagpalambo sa kaandam o capability sa Eastern Mindanao o pag-uphold sa profesionalismo, integridad o good governance. Magpabilin sa partisan ang East Mincom. To our communities, your safety is our priority. To our partners in government, we ask for your continued cooperations. And to those who may doubt, we will earn your trust through transparency and results. I assure all of you that your AAP in Eastern Mindanao will remain non-partisan. Our primary allegiance will always be to the Constitution of the Republic of the Philippines. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mitahan sa otoridad ang 89 kakanhi supporter sa New People's Army lakip Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. 33 ka klase sa armas na lakip sa gitunol. Formal na nga nanumpa nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno kining 89 ka individual aton sa programa sa Police Regional Office Region 9 nga gipaygayon sa headquarters niini sa Barangay Mercedes, Zamboanga City adlong Biyernes. Ang maong mga individual kanhi supporter sa teroristang grupo ug sa Abu Sayyaf Group ug sa New People's Army nga mitahan ato sa padayong negosasyon sa otoridad ug sa tabang sa LGU. Anaasab sa 33 ka high-powered ug low-powered nga mga armas ang gitunol. Gilangkuban kini sa 4 ka rifle grenades, 8 ka hand grenades ug 113 rounds sa klase-klaseng mga bala. Ato sa aktibidad mituno sab og hiniusang suporta ang LGU ug ubang ahensya sama sa paghatag og assistance packages lakip livelihood program sa mga mitahan. Mato ni Police Brigadier General Eliazar Mata, ang Regional Director sa PRO 9, mas pahugtan pa niini ang mga programa nga maghatag og second chance nga mapabag-o pagbalik ang kinabuhi sa mga kanhi rebelde. Mga aktibidad sa ipahigayong Pasko de Oro 2025 sa Cagayan de Oro City, subay sa pagsaulog sa Kapaskuhan, gihan-ay na sa City Tourism Office. Ari ang report ni Cyril Chavez. Human ang panagtagbo sa Cagayan de Oro City Tourism Office, PNP, AFP, uban ang mga private stakeholders. Plastar na ang mga aktibidad sa Pasko de Oro 2025. Subay ni City Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan nga ipahigayon ang launching karong Disyembre 1, pinaagi sa usa ka light show sa Executive Building sa City Hall. Sundan gilayon kini sa mga nagkadayang aktibidad sama sa naandang Paskorela kung asa disenyuhan
ang nagkadayang motorela subay sa Christmas season. Marching band nga salmutan sa 9 ka eskwelahan kinsa tag sa magpakita sa ilang kahanas. Bangga sa Daygon kung asa 13 ka participants nga gikan sab sa pribado o pampublikong tunghaan. Mas patsada sab ang ipahigayong Christmas holiday market kung asa makapaninda ang pipila ka MSMEs. Iplastar kini sa Rio de Oro Boulevard. Ang ilang booths karon is tailored fit pod sa atong kasaulugan. So just like last year, sikit-sikit ang atong mga booths, so karon dili siya, nakaseparate yun siya, nga naging sila ay decoration gyud nga Christmas para ma-feel gyud sa mga tuay gyud nga ang Kapaskuhan. Wala man ang usab ang premyo sa mga mananaog sa marching band ug bangga sa Daygon kung itandi sa malabayng tuig. Apan gipatasan sa LGU ang consolation prize gikan sa 5,000 ngadto sa 10,000 pesos. Karon tuig sab pinasahi ang tema sa Pasko de Oro kung asa gawa sa pagpalig-on sa panaghigalaay. Pakusgan sab ang relasyon sa matag pamilya. Ang pagsaulog sa Pasko, it's beyond friendship, it's beyond higala, it's all about family. Kaya ang kasaulugan sa Kapaskuhan mo gid ang pagkatao sa ato ang ng manunubos, and dili gid pud mawala isip mga Kangay-anon, so isip sa Pilipino nga ang pag-celebrate sa Christmas, ang core gid ana, it's all about family. Adunay 1 million pesos nga budget ang Pasko de Oro 2025 karong tuiga. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Pipila ka mga bata sa usa ka daycare center sa Samal Island sa Davao del Norte ang nakadawat og religious learning materials sa tumunga malikay sila sa paggamit og gadget ug muumol sa maayong pamatasan. Ani report ni John D. Esteban. Perting hilak sa 3 anyos nga anak ni Erlene nga si Sian kay dili pagamiton og cellphone. Iyaha matud pang ginapaduwaan sa anak ang cellphone aron malingaw. Ginagiyahan man daw niya ang bata, apan lagi kung kuhaon na, mutsabaw. Karon iyaha na kining ginalimitahan sa paggamit. Adlong Lunes, doon na bag-ong kalingawan si Sian. Usa siya sa mga bata sa Villarica Daycare Center sa Barangay Villarica sa Samal Island, Davao del Norte nga nahatagan og libro ug ubang learning materials. Salamat kay ko ani nga naani nga program karon kay kanaang para sa mga dili pud kay maka-afford ang mga libro no, so makapasalamat jud kag dako nga naay mga free, so i-grab jud nato ng mga free nga libro nya. Di lang pud nato na basta itabak, ato pud nang anang basahon para sa ilaha. Ang maong aktibidad subay sa character building advocacy sa pagtinabagay sa lokal nga pangamhanan, barangay council ug religious sector. Our mission for this, because our small readers for today will be our great leaders for tomorrow. Nagahatag mi og mga coloring books na religious, no, Bible stories sa ilaha aron number 1 bawas-bawasan ang ilahang concentration sa cellphone, no. Number 2, we believe na to build a strong foundation sa bata pa sila, sa gagmay pa sila, no, nga dili lang physically, mentally, labaw na gyud spiritually, nga maangko nato ang maayo nga kaugmaon sa mga bata ug sa atong komunidad. Gawa sa kalingawan, tumong sa mga gipanghatag nga makakaton ang mga bata, pinaagi sa tabang sa giya sa ginikanan, muumol sa ilahang maayong pamatasan. Gikan sa unang tuig ngadto sa ikasiyam nga tuig, mao gyud ni siya ang dapat umulon ang ilahang kinaiya diha sa pagkamatarong. Lig-o ni siya nga makapahatod nila sa maayong pagkinabuhi, muumol nila alang sa maayong membro sa sosyedad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Giila isip most outstanding citizen of Malabon, si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon tungod sa mga nahimo niini sa syudad. Ani report. Gipasidunggan sa Malabon ang mga individual nga dako ang natampo sa pag-uswag ug naghatag og dungog sa syudad. Nakadawat og Malabon Medal Badge Lifetime Award isip Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Alang kang Attorney Gozon, usa kini kadakong pasidungog nga iyang nadawat. Sa iyang speech, gibalikan ni Attorney Gozon ang iyang kabatan-unan. Ug bisan wala na kini karon nagpuyo sa Malabon, nagpabilin gihapon ang iyang kasing-kasing sa syudad.
dahil ang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Lakip-sab sa gipasinunggan ang iyang mga igsuon nga sila Carolina Gozon Jimenez, hasta si Florencia Gozon Tariela nga nauna na nga gipasinunggan sa Malabon. Matud sa Kasama Incorporated nga nag-organisa sa event nga ilang gipasinunggan si Attorney Gozon tungod sa barugana niini sa kamatuuran ug responsableng pagbalita pinaagi sa pagdumala niini sa GMA Network Incorporated. Gipasidunggan sab sila Senator Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ug kanhi Senate President Juan Ponce Enrile ug ubang personalidad gikan sa sining, akademya, negosyo ug serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabueñong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nagsugod na og pagpamutang og Christmas decorations ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City sa mga pampublikong lugar sa syudad. Kapin 10 million pesos nga pondo ang gigahin sa LGU alang sa tanang aktibidad sa Paskuhan sa Gensan. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Pinaspasay na sa pagtaod ng mga Christmas lantern kining pipila ka mga personahe sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City sa mga kadalanan nga anaa sa sentrong bahin sa syudad. Duna na say nagbutang og Christmas lights sa Plaza General. Gani kining mga entrance sa mong plaza at duna na gitaod nga green adornments. Samtang sa taas sa City Hall, duna na say gipatong nga malakastilyo nga dekorasyon. Kung Candyland ang tema sa Pasko sa Milabayng Tuig 2024 nga ligaya at galak sa Pasko, karon tuiga, tema niini ang lakbay sa Pasko, kung diin ipakita ang mga nagkadiyang landmark sa mga lugar sa kalibutan. Karong Pasko sa Gensan, ang team nato is murag lakbay sa Pasko. Kauban nato sa pag-prepare ang mga barangay. Each barangay will prepare an iconic place world. For example, sa Paris, Eiffel Tower. Tapos ang sa uban na Statue of Liberty. Ang ceremonial lighting sa mga Christmas decor nakatagdang ipaygayon sunod bulan sa Disyembre. Matod sa LGU, gibana-bana ang moabot sa 10 million pesos nga pondo ang gigahin sa LGU alang sa tanang aktibidad alang sa Paskuhan sa Gensan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Mga kapuso, 38 kaadlaw na lang, Pasko na! Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.